Good afternoon, everyone. Palakpak para sa Diyos na buhay. Amen po ba? God is good and all the time. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. May bago po ba tayo? Darating. Lahat po ba tayo pinagpala? Pinagaling. Binago. Kung paano nasumpungan ang gawain ito. Kung paano nagbago ang buhay mo. Mula kung dumalaw kayo sa gawain ito. Sino po unang mag-share? Palakpakan po natin si Sister Agnes. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Diyos na buhay ang pasasalamat dahil po sa mga pagsubok po na dumaan last year po sa Wednesday po, death anniversary po nung first year death anniversary po nung pamangkin ko. Napakahirap po, napakasakit po na nangyari sa amin yun nung last year po. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kahit na sobrang pong sakit, dahil yun po yung pinakamamahal po namin pamangkin ko. Lalo na po ako. Dahil, basta yun po pinagpapasalamat ko dahil sa paghihina po namin nandiyan ang Diyos na siya namin nagbibigay ng kalakasan sa amin. Namatay po siya nung August 7 po. August 9 po, pinanganak po yung isa kong pamangkin. Yun po ang binigay ni Lord. Binigyan po kami ng isang pamangkin po ulit. Ngayon, mag-isang taon na po siya. At ang isa pa po papasalamat ko po, sa mga na palagi po ginagabayan ni Lord yung aking mga pamangkin dahil lagi pong pinili kay Lord na nawa magsilbi po sila at mapalapit po sila sa Diyos. Magkaroon po sila ng banal na takot sa Diyos. At praise God, yung dalawa ko pong pamangkin, nagsiserve po sila sa simbahan. And then, gano'n din po yung sa Lawantay, kasama ko po siyang gumadalo ng gawain sa Pilipinas dati at saka sa Ambed. And then, mayroon pa po. Thank you, Lord, din po, dahil nakasurvive po ako nila sa inyo. 1 year na po ako sa 11. Praise God, thank you, Lord. Dahil po sa kalakasan na patuloy po ninyo yung pinagkakaloob sa amin. Dahil napakahirap pong lumayo sa maliit na baby, sa maliit na anak. Pero, salamat po, Lord, dahil nandyan po kayo palagi na siya nagsisubaybay, nag-aalaga po sa aking mga sa buhay. Salamat, Lord, sa kalakasan po na patuloy nung ipinagkakaloob sa amin. Yun po, pinabalik po. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Pag tayo naglilingkod para sa Diyos, lahat yan, iingatan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino pang susunod mag-share? May time pa tayo. Mag-share. Palakpakan natin si Sister. Good afternoon, Yahweh El Shaddai, at sa inyong mga kapatid. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil umabot ako dito sa Hong Kong. Binigyan niya ako ng mababait na employer. Umabot ako ng 30 years dito sa Hong Kong. Pero naghahanap pa rin po ako hanggang ngayon. Alam ko yung pagkakaloob pa rin ni Lord sa akin. Thank you very much sa mga ka-prayer partner, kay brother sa Flatters. At andun po ako ngayon sa Flatters para maghanap ng panibagong amo. Thank you very much. Amen. Samahan ka namin sa panalangin, Sister. God is good in all the time. Amen.
Sige po, tumayo na po tayo at handa na po natin ang ating sarili. Sa pakikinig na banal na salita, ihayag ng ating kapatid, Brother Rod Banyares. Pangunahan naman po tayo sa panalangin ni Sister Agnes Cabarles. At sa panambahan naman po sa pamumunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Amang Yahweh, ang Shaddai, ang Diyos na dakila, ang Diyos na tapat, ang Diyos na handang magpala, magpagaling at magpalaya. Muli po, narito po kami sa iyong banal na harapan, O Lord. Humihingi po kami ng tawad sa aming po mga nagawang pagkakamali, sa aming po mga nagawang pagkakasala, O Lord. Linisin po ninyo ang aming mga puso't isipan nang sa gayon malaya po kami makapagpuri, sumamba, at makinig ng banal na salita na sa araw po ito, O Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na pagsama po ninyo sa amin, sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng kalakasan sa amin, sa buhay na iyong pahiram sa amin, sa pagmamahal na walang mali, O Lord, at palagi po pinararanas po ninyo sa amin. Yes, O Lord God, itinataas po namin ang araw na to, ang gawain po ninyo, Lord God, na aming tinagaluhan sa araw po, Lord. Itinataas po namin na pangunahan po ninyo ito. Pangunahan po ninyo ang inyong isinubog na maghahayag ng mga banal na salita. Yes, O Lord, basbasan po ninyo siya at pagpalain po ninyo ang kanyang buhay, Lord. Ganun din po ang mga ihahayag ng mga salita sa amin. Yes, O Lord God, pangunahan po ninyo kami, Lord God, na mga awit po ninyo, Lord, nang sa nanuan ang lahat po ng mga awitin po namin na aming puminihanda sa inyo. Ay magsilbi po, O Lord God, at siya po, Lord God, ang maging daluyan, O Lord God, upang maihanda po ang mga magkikinig, O Lord God, ng iyong banal na salita. Yes, O Lord God, pangunahan po ninyo kami sa lahat ng aming gagawin. Wala na po kami maibabalik sa inyo, O Lord God, kundi ang pasalamatan po kayo, purihin at sambahin sa labi ng pangalan ni Yesu Cristo na naghahari noon, ngayon, bukas at magpakailangan. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po muna natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. As we gather in this place to believe God. Hallelujah. Taas po natin ang inyong kamay. As we offer up our voice aloud, until we are being satisfied, have your way.
sweet praise. Oh Lord, Lord, it's your heart belong to me. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Amen. Welcome na welcome ang ating mga tao. Amen? Amen. Hallelujah. Sino po ang pinuntahan natin dito? Lord. Amen. Ang Diyos lamang ang higit sa sapat ng ating pangangailangan. Amen. Sa mga problema, mga pagsubok, huwag kayong mangangamba. Dahil siya ang laging tutugon at siya ay laging naandyan. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Di mangangamba.
next Monday ulit. Inhale muna tayo. Hallelujah. Tunay na makabuti ng Diyos sa araw-araw na ginawa niya sa akin mga buhay. Hallelujah. Higit sa lahat sa buhay na patuloy ng pinahihirap sa atin. Amen. Araw-araw tayo dumudulog sa Kanya. Tayo may hinihingi sa Kanya. Lahat ng yan, naandyan ang Diyos. Amen. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Tunay na po, Diyos, na wala kaming magagawa kung kami iligtasay. Purihin ka sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Hallelujah.
naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan, at patuloy ko namin dinadakila ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na walang katulad. Kaya naman sa araw na ito, patuloy kami nagpapasalamat sa buhay na lagi mong ibinibigay sa amin. Salamat lagi, Panginoon, at patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan at kalatagan. Salamat lagi, Ama, dahil patuloy mo kami iniligtas sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa araw na ito, muli ko namin dalangin ang pagsama at paggabay mo sa gawain na ito. Lagi mong ibaba ang iyong biyaya sa gawain na ito, at ang lahat ng naririto ngayon ay abutin mo rin ng iyong mapagpalang kamay. Sila po ay pagpalain ng kalakasan at tagumpay lagi sa buhay. At kung sila man ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema, tulungan sila, Panginoon, na makalaya. At hayaan niyo po, Lord, na pagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming kahilingan at umaasa kami na hindi mo kami bibiguin. Amang Banal, pagpalain niyo po sa araw na ito ang mabuting balita na aming pakikinggan. Samahan ito ng himala upang ito ay patuloy na magdala sa amin sa katuwiran at kabanalan. At umaasa kami, dakilang Ama, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po, at sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, maging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa panaginip, nagaganap ang aming espiritu. Kristo ay narito na, di naiwasan na. Tayo ay tutulugan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, maging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Daming lakas at pag-asa, naririto sa piling
natin sa araw na ito ang ating gospel sa Matthew chapter 14, verse 13 hanggang sa mga sumusunod na talata. Itong sinasabi ng Bible. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y naglakad palabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang napit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na iyon ang mga tao upang makabili ng kanilang kakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinuhos o iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating Yahweh. Sige po, doon na naman sa palakpak. Amen. Tama lagi dito gawain para lagi kayo marami. Totoo lang, marami kayo. Amen. Kaya ang dalangin ko sa Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Kaya naman sa mga talagang tinatawag ng Diyos at lagi na sa gawain ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, buhay ang Diyos na pinupuntahan niyo sa lugar. Kayo ay magpapatuloy at hindi kayo titigil, makikita nyo sa bandang huli kung gaano kayo aabutin ang kamay ng Panginoon. Kaya sabihin niya sa iyo katabi, answered prayer ka na. Naniniwala kayo, answered prayer na kayo. Kaya salamat kay Lord. Kayo ang aking kagalakan. Alam niyo po, kasi bihira kayo na makaakay ka sa gawain, pero kayo mga naririto, tunay na kayo itinawag ng Panginoon. Amen. Kaya makakapo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. At nawa sa araw na ito, umuwi kayong taglay, ang kalakasan, at biyaya ng kagalingan, at answered prayer na galing kay Lord. So, balikan natin ang ating binasa sa araw na ito sa Matthew chapter 14, mula 13 hanggang 21. Sa 14, sabi doon, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon, nahabag siya sa kanila, at pinagaling niya ang lahat, o pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Alam niyo po, totoo lang, pagdating kay Jesus, walang sakit na hindi gumagaling. Amen. Dito po ay aking ibabahagi sa inyo sa the characteristic of Jesus as Messiah. So, ang mga katangian ni Jesus bilang Messiah. Alam niyo po, pag sinabing Messiah, Savior, tagapagligtas. Kaya nga, walang lumalapit sa Kanya na hindi naliligtas. Lahat ang lumalapit sa Kanya, pinagpapala niya. Kaya itong mga tao na sumunod sa Panginoon, yung dala nilang mga may karamdaman ay pinagaling ni Jesus. Kasi pag sinabing Messiah, tagapagligtas. Kaya kung ano man ang kalagayan ng tao, ano man ang
maniwala kayo kay Jesus, may kaligtasan tayo. Kaya kung kayo ay nagigipit, ililigtas ka ng Panginoon sa gipit. Amen ba? Wala kayong pera, huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal, magkakapera ka rin. Amen po? Kasi wala pong bagay na mahirap para kay Lord. Maniwala lang kayo. Sa tingin natin, parang mahirap, malabo, pero sa Lord, walang malabo. Amen. Sa Lord, walang mahirap. Amen. Kaya madalas kinakantayan natin walang mahirap sa'yo. Amen ba? Amen. Walang mahirap sa'yo. Si Erap lang mahirap. Gising ba kayo? Amen. Ayan, yan ang tatak ni Brother Lord dito. Noong Sabado, tinawag ako. Sino raw ang lagi nagsabing, gising ko ba kayo? What? Brother daw yun. Okay ba kayo dyan? Amen. Kaya pagawin naman natin, are you listening to me? Amen. Okay. Dito ay ating pag-aaralan. Ano bang katangian mayroon ng ating Panginoon bilang Misaya? Kasi makikita natin dito sa ating pagbasa yung mga katangian ng ating Panginoon. Sabi dito, kung babalikan natin ang verse 13, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y naglakad, palabas o papalabas ng kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. So anong katangian mayroon ng ating Panginoong Jesus? Una, sabi dito siya ay Jesus is full of compassion. Si Jesus ay puno ng habag. Kaya kung ang Panginoon ay puno ng kahabagan, ibig sabihin, hindi niya pahihindian ang sino mang lumalapit sa Kanya. Amen. Ang mga taong ito, sabi ng Bible, ngunit nang mapalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad, papalabas ng kanilang bayan at sinundan si Jesus. Isipin niyo po, sabi doon, sila'y naglakad, papalabas ng kanilang bayan. So, ibig sabihin, hindi lang isang bayan yung sumunod sa Panginoon. Maraming bayan na nilisan ng mga tao para sundan lang ang ating Panginoon. Kaya nung makita ng Panginoon, sabi doon, nang makita niya ang napakaraming taong iyon, nahabag siya sa kanila. So ito yung puso ng Panginoon yung kanyang katangian. Hindi pwedeng manahimik ang Panginoon. Amen. Ang pagkakita niya sa napakaraming tao, habag ang naramdaman ni Jesus. Amen ba? Amen. Yan ang ating Panginoon, mahabagin. Amen. Kaya tapiin mo sa balikat ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanila, mahabagin ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay mahabagin? Amen. Kaya kung ano man ang inyong problema ngayon, huwag kayong mag-alala. Hindi po yan limit sa mata ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang bawat kalagayan ng bawat isa sa atin. Amen. At hindi siya papayag na dumating ka dito, may problema. Pag alis mo, may problema pa rin. Hindi ganun ang Panginoon. Amen. Kaya kayo tinatawag ni Jesus, tinatawag ng Panginoon sa kanyang gawain para yung mga may problema ay bigyan niya ng kalutasan sa buhay. Amen. Yung mga bigat na sa buhay, bigyan niya ng kagaanan. Amen ba? Amen. At yung mga walang asawa, hindi ko lang alam. O sabihin mo siyang katabi, may plano ang Diyos sa iyo. May plano ang Diyos sa'yo. Kaya kung wala pa kayong asawa hanggang ngayon, isipin mo na, may plano ang Diyos sa buhay ko. May plano ang Diyos sa buhay ko. Amen ba? Amen. Imalay niyo ang plano ng Diyos sa iyo ay maganda, kaya hanggang ngayon nakapag-asawa. Huwag mong pilitin ang iyong sarili kasi mas maganda ang plano ng Diyos kaysa ang plano natin. Amen. Tama ba? Tama.
My ways is not your ways. My thought is not your thought. Ano po ba kayo? Magkaiba tayo, sabi ng Diyos, magkaiba tayo ng isipan. Ang isipan ko hindi katulad ng iyong isipan. Ang aking daan ay hindi katulad ng iyong daan. Kayo'y nasa lumang daan. Kising ba kayo? Kaya nakakatuwa ang Panginoon kasi alam niyo po, sabi nga natin kanina, Jesus is full of compassion. Naniniwala ba kayo na Jesus is full of compassion? Amen. Kaya, huwag nating sabihin na hindi naman ako tinutulungan ni Lord eh. Kaya mag-isip ng gano'n. Kasi kahit kailan hindi kanya pinabayaan. Amen. Di ba sabi nga ng kanta, kailan ka iniwan ng Diyos. Uy, ganda na blending nga. Kailan mo naranasan, siya ay wala. Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema di niya binigyan ng kalutasan? Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Kaya't huwag magmahala. Hindi tayo kailanman bibiguin. Hindi mababayaan ng Diyos. Amen. Kaya huwag kayo malulungkot. Kahit anong maranasan nyo sa buhay, isipin nyo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Kahit ang pera mo sa wallet, $5 na lang. Huwag kayo malulungkot. Buhay ang Diyos. Amen. Wala ka mang pera, ang mahalaga humihinga ka. Amen. Amen ba? Hindi naman tayo mamamatay kung walang pera. Alam niyo po, may mga dumadaan sa pagsubok, lalo yung mga may naranasan mapait sa buhay, na hindi sila makalimot-limot sa nakaraan. Ang ating nagdaan, di ko malimutan. O, di ba mayroon mga ganang tao na hindi niya makalimot-limutan ang kanyang mga nakaraan. Akala nyo, minsan napupusis ang tao. Hindi. Kaya ganoon ang attitude ng tao kasi hindi siya makalaya-laya sa nakaraan. Isa nga, mayroon akong na-counseling na ganoong klaseng tao. Sabi ko, forget your past. And then, face the future. Hanggat hindi mo pino-forget si past, hindi mo makikita si future. Kaya sabi ko, iwan mo si past. Puntahan mo si future. Kasi marami nakakulong sa nakaraan, kaya hindi makamove on. Mag-move on na. Kasi yan ang hadlang sa biyaya ng Panginoon. Hanggat hindi ka umaalis sa iyong mga nakaraan. Kung halimbawa, man pangit ang nakaraan mo, huwag mong isipin yun. Sabi ng Biblia, magpasalamat ka lagi sa Diyos. Sabi natin, Brad, ganun ang nangyayari sa akin, nagpapasalamat pa rin ako. Oo naman. Bakit ka magpapasalamat? Buhay ka eh. Hanggang ngayon, hihinga ka. So, ibig sabihin, sabi ni Father Radya, may pag-asa. Amen. Sabi mo siyang katabi, may pag-asa. May pag-asa. Amen. Alam niyo po, katabi ni Father Radya, may pag-asa. May pag-asa. May pag-asa. Kasi totoo naman yun eh. Pag hindi ka umalis sa iyong mga nakaraan, wala kang mararating sa buhay. Umalis ka sa iyong nakaraan, mararating mo ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen ba? Sabi natin dito, nakikita ng Panginoon ang bawat nagaganap at nangyayari sa atin. At hindi siya papayag na makikita lang niya
Pag nakita niya ang kalagayan ng tao, tiyak mayroon siyang gagawin sa iyo. Katulad ng binasa natin dito, sabi ng talatang 14 ng chapter 14, verse 14. Ang sabi dito, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nakita ng Panginoon yung napakaraming tao, yung mga may sakit na naroon, nakita ng Panginoon, hindi sinabi ni Lord na, okay, hindi na kayo. Wala may ginawa ang Panginoon eh. Yung mga may sakit, pinagaling niya eh. Yun ang kahabagan ng Panginoon sa tao. Pag nakita niya ang iyong kalagayan, tiyak may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen po? Kaya sabi sa Bisaya, ayaw kamalakan. Magtuo sa Ginoo. Pag nagtuo sa Ginoo, tanang iyong pinapamayo, ihatag yun sa Ginoo sa imo. Bisaya na ako. Tindihan. Naintindihan? Yes. Okay. Pero hindi ako Bisaya, ha? Kaya ako nagsulting Bisaya para hindi ako maibalik niya sa Bisaya. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Ibig sabihin, no, kaya ako nagsasalita ng Bisaya para hindi ako maibinta sa Bisaya. Yan. Kaya mas maganda rin na naasay ka sa ibang lugar, ano? Natutuhan mo ang lingwahe nila. Kaya, huwag kayong malulungkot. Sabi nga ni Freddy Aguilar, huwag may problema ka, tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Tingin sa katabi, tumawa kayo. Okay mo ba kayo? Sari-sari problema ang sayo ay tumutorta. Lahat na ng paraan ay ginawa mo, baliktad na yun. At wala pa rin solusyon, di ba? Sabi ni Freddy Aguilar, tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Sabi ko na namin, may gagawin. Yan ang mga anak ng Diyos. Tawanan mo ang problema mo. May problema ka lang, masisinangot ka, paano mayari sa iyo? Kaya tawanan mo ang iyong problema. Amen ba? O, kaya kung mayroon man tayong mga nararanasan ngayon, kitang-kita ng Panginoon yan. At hindi siya papayag na wala siyang gagawin sa iyo. Katulad ng mga may sakit na dala ng mga tao, hindi pumayag ang Panginoon na yung mga may sakit ay umalis na may sakit pa rin. Alam sabi ng Bible, pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Kaya kung ang karamdamang dala mo ngayon ay may sakit ang iyong wallet, huwag ka mag-alala. Pumunta ka mamaya pag hindi ng wallet, bumuli ka ng bago. Wala pong bagay na mahirap kay Lord. Naniniwala kayo doon? Sabi dito, walang habag na katulad ng habag ni Jesus. Ang habag ng Panginoon, mayroon siyang ginagawa. Dito sa ating pinag-aaralan, kasi kung nasaktan ka, may kagalingan. Mayroon siyang kagalingan na ibibigay sa iyo. Kung may karamdaman ka, mayroon siyang kagalingan na ibibigay sa atin. Yun ang habag ng Panginoon eh. Dahil kapulangan ka sa buhay, mayroon siyang kapuluan na ibibigay sa iyo. Yun ang habag ni Jesus. Amen ba? Amen. Tapos may kalituhan tayo, mayroong kaayusan, may kapayapaang ibibigay ang Panginoon sa atin. Yun ang habag ni Jesus. Hindi na darating ka, litong-lito ka, tapos pag naalis mo, lalo kang nalito. Hindi ka na si Jesus. Lahat ng kalituhan ng tao, papalitan ng Panginoon ng kaliwanagan. Kaya isip mo yung litong-lito. Sabi nito si brother ni Manay Kanta. Totoo naman, di ba? Kahit litong-lito ka, pagdating kay Lord, kay Jesus, mayroong kaayusan. Amen. Mayroong kapayapaan. Kaya, ang unang katangian ni Jesus ay
ang kanyang pagiging mahabagin. Jesus is full of compassion. Yan ang kanyang unang katangian. Hindi siya papayag na wala siyang gagawin sa mga taong lumalapit sa Kanya. Amen. Kaya kayo mga naririto na lumapit kayo sa gawain nito kay Lord, kay Jesus, kay El Shaddai, huwag kayong mag-alala, kanina pa, mayroon ang ginagawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Amen ba? So, ang pangalawang katangian ng Panginoon ay yung kanyang paggawa ng himala. Kanina, yung kanyang kahabagan. Ang pangalawa, yung kanyang paggawa ng himala. So, nung makita ng Panginoon ang napakaraming tao, sabi dito, nang gabing hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Verse 16, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan nyo sila na makakain, sabi ni Jesus. Isipin nyo po, ano? Sana sa Pilipinas, ganun din, ano? Hindi na kailangan pumunta pa ng abroad para kumita. Para makabili ng pagkain. Amen ba? Sabi ni Jesus, hindi na sila kailangan umalis. Kaya minsan pag-aalis ka na, sasabi ng anak mo, Mami, aalis ka na naman. Ang sakit sa kalooban na yung may anak ka tapos iiwan mo. Dahil para lang kumita ng pera, para mapag-aral sila, matustusan sila sa pangailangan. Tapos pagdating mo dito, mag-aalaga ka ng anak ng iba. Pinakakain mo yung anak ng iba, yung anak mo hindi ba lang kumakain. Iniwan mo sa kapatid mo, kaya iniwan mo sa kamag-anak mo yung anak mo para siya magbantay sa anak mo. Hindi mo alam kung yung pinadadala mo sa kamag-anak mo para sa anak mo, kung nagagawa pa para tayo ibibigay sa anak mo. Nandiyan mo ba kayo? Amen. May mga kwento kasi. Ano yung mga kwento? Siyempre, yung pinagkakatiwalaan mo, ang kwento sa'yo maganda. Ay, okay lang ang anak mo. Yung bata naman, di mo alam ano nangyayari. Tapos, yung anak mo, tinotorture, hindi pwede magsalita at magsumbong sa'yo kasi pag nagsumbong, lalo siyang tatamaan doon sa nag-aalaga sa kanya. May mga ganun pangyayari, di ba? Kaya sana dumating time na nasabi sa atin, hindi mo na kailangan umalis. Huwag ka na mag-abroad. Dito pa lang sa Pilipinas, ibubuhos sa iyo masaganang pagpapala. Amen. Amen ba? Amen. Pinasabi ng mga anak ko sa akin, Papa, huwag ka na umalis. Tumigil ka na. Kami nang bahala sa iyo. Ang sagot ko sa akin, mga anak, panawagan ito eh. Hayaan mo hanggat kaya ni Papa. Ibigay niyo muna ako kay Lord. Saka na pagka dumating ng panahon. Amen ba? Amen. Saka na pag dumating ng panahon. Kaya malapit na. 2 months na lang. Kasi kumakain dyan. Sabi nga, the kingdom of God is near. Kaya, salamat kay Lord. 2 weeks na lang. O, palapakan natin si Lord. Sabi dito, hindi na sila kailangang umalis, bigyan nyo sila na makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga lagad na ipamahagi iyon sa mga tao. So alam niyo po, binago niya yung mga salitang ito o yung mga salitang ito na sinabi ni Jesus na dalhin niyo dito ang tinapay, yung 5 tinapay at 2 isda. At yung kanyang mga salita ay nagkaroon ito ng pagbabago sa buhay ng tao. Alam niyo po, ang Panginoon, pag gumawa ng himala, hindi matatawaran. Amen ba? Amen. Isipin niyo po, ilang tinapay mayroon that time sa lugar na yun? Ilang tinapay? 5. 5. Ilang isda? 2.
Bakit nagkasya sa 5,000? Yung 5 tinapay at 2 isda. Ano kaya sa palagay ninyo? Bakit kaya nagkasya yung tinapay? At bakit nagkasya ang 2 isda? Siguro naman kung ang paghati-hati ng isda ay bilis, hindi magkakasya. Amen ba? Siguro balina yun. Pero malabo pa rin maging balina kasi may dala bata eh. Sabi ng ibang pilosopo, brother, yung batang may dala higante eh. Yung 5 tinapay, bakit nagkasya? Sabi ng iba kasi, brother, yung tinapay, sinlaki ng simbahan. Kaya kasya sa 5,000. Hindi po yun eh. Bakit nagkasya ang 5 tinapay at 2 isda? Ito yung aral eh. Ang sabi ng Biblia, sumagot sila, wala pong tayong pagkain kundi 5 tinapay o 5 tinapay at 2 lamang at 2 isda. Ang sabi ni Jesus, dalhin nyo rito, sabi niya, dalhin nyo rito. Ang susi, para ang himala ng Diyos ay maranasan po natin, anumang bagay na mayroon ka sa buhay, kahit nakikita mo yan ay katiting lang, kakaunting lang, hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa. Anong susi doon? Ibigay mo muna sa Diyos. Ipagkatiwala mo muna sa Panginoon. Ibig sabihin, ano ba ginawa ni Jesus? Sabi dito, binuko niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Lahat ng bagay galing sa Diyos, di ba? Wala naman tayong pag-aani sa mundo eh. Lahat yan galing sa Panginoon. Kaya anuman mayroon tayo sa buhay, ilagay mo muna sa kamay ng Diyos. At pangalawa, mga susi yan eh, sa tagumpay. Mga susi yan sa himala ng Lord. Ilagay mo muna sa kamay ng Diyos. Pangalawa, magpasalamat ka muna sa Diyos. Bago mo gamitin ang mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ilagay mo muna sa kamay ng Diyos at magpasalamat ka muna sa Panginoon dahil walang bagay na ipinagpapasalamat sa Diyos na hindi pinagpapala ng Diyos. Naniniwala kayo? Kung iisipin natin, napakahirap kasi 5 tinapay lang, 2 isda. Ginagamit lang natin na joke na yung isda ay balina. Yung tinapay, silaki ng simbahan, kaya nagkasya. Pero wala namang tinapay makalagawa ng gano'n. Saan mo malulutuin yung silaki ng simbahan ng tinapay? Yung tinapay, niluluto yan sa pugon. Yung klaseng pugon ang pinaglutuan nun. Kaya walang pwede gumawa ng gano'n. At pangalawa, walang pwede manghuli ng balyena. Ano kayo? Kahit hanggang ngayon, wala akong nabalitaan na mga tao nakahuli ng balyena. Bakit? Napakalaki kayo ng balyena. At hindi naman na kinakain ng balyena. Kaya hindi po pwede mangyari yon. Ang susi po, bakit nagkasya ang 5 tinapay kasi hindi nila ginamit yung kakayahan mismo ng mga alagad nito, kundi yung 5 tinapay, ibinigay muna nila kay Jesus. At pangalawa, ginawa ni Jesus, nagpasalamat siya sa Diyos para yung mga bagay na nasa kanyang kamay ay magkasya, pagpalain at paghimalaan ng Panginoon. Alam niyo po, totoo lang, kapag ang tao ay marunong maglagay ng mga bagay na mayroon siya sa kamay ng Diyos, makikita niya kung gaano kabuti ang Diyos. Makikita niya ang himala ng Panginoon. At kapag ang tao ay marunong magpasalamat sa Diyos, bago gawin ang isang bagay, makikita niya ang himala ni Yahweh El Shaddai sa kanyang buhay. Amin po ba? Kaya walang magkukulang kapag ang tao lang ay marunong magpasalamat. Kasabihin mo sa iyong katabi, kahit kakapiranggot na bagay, matutuhan natin magpasalamat kay El Shaddai. Naniniwala ba kayo na
kayang pagkasyahin ng Diyos kahit maliit na bagay? Amen. Kasi sa Diyos walang kakulangan. Amen. Sa Diyos walang kahirapan. Amen. Amen ba? Amen. Pag ikaw, tayo, ay nagtiwala kay El Shaddai, kahit nagkukulang ka ngayon, makikita mo na yung kakulangan mo ay mapupunuan ng Diyos. Bakit? Siya ang Diyos na gumagawa ng himala. Amen. Tama po ba? Amen. At kung siya ang Diyos na gumagawa ng himala, ano pa ang iyong dapat ikatakot? Tama po ba? At hindi lamang yon, ang himala ni Jesus ay ginagawa niyang sobra kahit ito ay alam nating kulang. Yun ang maganda eh. Yung bang, kahit alam mo na hindi magkakasya eh. Kulang sabi ng mga alagad eh. Igaano lang naman yan, 5 tinapay, 2 isda. Hindi yan magkakasya. Pero ano sabi ni Jesus, pupuin niya mga tao. Tapos nung ang mga alagad ay pinaupo na yung mga tao at ipinamahagi na yung tinapay, ba nagulat sila, sabi ng Biblia, 5,000 lalaki ang nakakain. Hindi o bukod pa sa mga babae at mga bata. Ibig sabihin, ang binilang lang noong panahon na yon ay mga lalaki. Hindi isinama sa bilang ang mga babae. Pero hindi sinabi ng Bible na yung mga babae ay hindi nakakain. Ang sabi lang doon ay 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. At ito pa yung maganda eh. Nakapag-sharon pa yung mga babae. Ay sumubra pa ng 12 bako, kaing ang ginamit dito, kaing, di ba? Sabi dito kanina, kaing. O kaing, hindi kaing. Kaing? O kaing. Sumubra pa ng 12 kaing, kaya kapag sharon pa yung mga babae. Gaano kabuti ng Diyos? Kaya nga madalas kinakanta natin, kay buti-buti mo, Panginoon. May kumanta niya, foreigner eh. Ay buti-buti mo, Panginoon. Ay parang viral yan eh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat, kailan pa man, ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Mabuti ba yung foreigner nag-viral, ano? Kasi ang kanta niya, talagang kahit na hindi niya mabigkas ng ayos, kay buti-buti mo, Panginoon. Masigla, no? Nakakatuwa yung mga foreigner, no? Kaya saan naging foreigner lang tayo, naging foreigner lang para masigla lagi. So bakit okay na itong foreign natin? Kasi siya foreigner, iyan naman, maitim naman. Okay lang, kasi mga Pilipina, kapag may solusyon pa eh. Kuskus, di ko, kuskus. Ano ang resulta? Itim ang liit, puti ang pasayahin ang buhay. Amen. Amen ba? Amen. Kaya nakakatuwa ang ginagawa ng himala ng Diyos kasi ang kanyang himala na ginagawa ay sobra, hindi kulang. Hindi lang siya basta-basta gumagawa ng himala. Gagawa na ng himala sa iyo yung talagang masisiyahan ka. Masasatisfied ka. Kasi tingnan nyo ha, nakakain lahat. 5,000 bilang ng lalaki at bukod pa ang mga babae at mga bata, nakakain silang lahat. Sabi ng Bible na busog silang lahat. Tapos may sumubra pa ng 12 kain. Kasi ang dami pa ng sumubra, 5 tinapay, tapos 2 kain sobra. Saan galing yun? Kaya minsan, kung iisipin mo, mababalik ko sa kaiisip eh. 5 tinapay, 2 isda, tapos may sumubra pa 2 kain, samantala 5 lang ang tinapay, tapos ang sumubra 12 kain. Paano nangyari yun? Doon na papasok ngayon, sa Diyos walang imposible. Amen. Amen ba? Amen. Sa Diyos
walang mahirap. Tama ba? Yes. Lahat magagawa ni El Shaddai sa mga taong may pananampalataya. Amen. Kaya mula ngayon, huwag niyong iisipin na walang magagawa ang Diyos sa buhay natin. Lagi niyong iisipin, may magagawa ang Diyos sa buhay ko. Amen. Amen ba? Amen. Dahil sa Kanya, walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Tayo na po tayo. Tuloy ko na yan eh. Walang mahirap sa iyo. Makakalap mo yun yung mga nandalaman. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Come on. Walang mahirap sa iyo. Yes, Lord. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa iyo. Mga kapatid, walang mahirap sa Panginoon. Kung yung 5 tinapay, 2 isda ay nagkasya sa napakaraming tao, magtiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo magkukulang kapag tayo ay nanalig sa Kanyang kapangyarihan. Kung yung mga taong lumapit kay Jesus, na mga may sakit, may karamdaman, ay gumaling dahil ang ating Panginoon ay Panginoon ng kahabagan. Huwag kayong mag-alala. Hindi namimili ang Panginoon ng mga taong pagagalingin. Dahil sino mang lumalapit sa Kanya ay binibigyan niya ng pagkakataon na ito ay gumaling sa sakit at karamdaman. Manalig lang tayo sa kakayahan ng ating Panginoong Hesus. Wala pong imposible, wala pong bagay na hindi siya magagawa, lalo na sa mga taong may pananampalataya, may pananalig sa Kanya. Kaya sa araw na ito, ang kinin niyo po ng kamay ng Diyos ay gumagalaw sa iyong buhay ngayon. May ginagawa ngayon ng Panginoon sa iyong buhay. Manalig ka, magtiwala ka. Banal na Diyos na nasa langit, maraming salamat po, lalo na sa mabuting balita na aming pong napakinggan. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at kadakilaan. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Lord, hinihingi ko po sa iyo na kahabagan mo ang aking mga kapatid na naririto ngayon sa lugar na ito. Ano man ang kalagayan nila sa buhay, naniniwala po ako na ito ay nakikita niyo po dakilang Ama. Dahil walang nalilingid sa iyong paningin. Ama, hinihiling ko sa iyong banal na pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus na pagpalain mo ang bawat naririto ngayon, padaluyin sa kanila ang iyong kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan. Palayain sila, Ama, sa lahat ng mga problema, pagsubok na kanilang nararanasan. Tulungan mo sila, Panginoon, na guminhawa ang buhay. Pagpalain mo lagi sila,
At umaasa kami, Ama, na sa araw na ito ay pinapadaloy mo na ang iyong kapangyarihan sa aking mga kapatid na ito. Pinagpapala mo na sila sa pangalan ni Kristo Jesus. At inaangkin din namin, Ama, na ang lahat na may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na kanina pa in the name of Jesus. In Jesus' name. Lord, sa bansang ito ng Hong Kong, huwag mong pababayaan ang aking mga kapatid na ito. Ipagtanggol mo lagi sila, ingatan sila at proteksyonan. At hayaan mo, Ama, na ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman at sa lahat ng gawa ng kaaway. Pasaganahin mo sila, Panginoon, sa material na bagay. Paundarin mo sila, Panginoon, sa spiritual na pangailangan. Upang laging matatag at matibay ang aming pananampalataya sa iyo, dakilang Ama. Lord, ingatan mo rin po ang aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Samahan sila at patuloy na iligtas sa lahat ng gawa ng kaaway. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at katapatan. At inaangkin po namin na sa mga oras na ito, ang aming mga mahal sa buhay ay nasa iyong banal na proteksyon, Panginoon. Ama, pagpalain mo rin po ang mga hawak ng aming kamay, basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay nito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na po namin, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na sa pangalan ni Jesus. Salamat at sa iyo, Ama, ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Celebrate one, give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ His Son. Give thanks, celebrate one. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Nakili po tayo nakalayo at sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahanay ng tulong ng taas-taas at nananatili sa kanila ng kapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon ng katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging pagkabilang at imanaan. Ika'y iligtas niya sa panganin sa umanan. At kahit anumang kasalanan, ikaw ang naranas. Ikaw niya sa dilim na kanyang malabay na pakpak. Sa kanila niya ay tiyak mo, ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang pagsasamalang at siya. Pagsabing na gabi, ikaw matataas sa anumang bagay. Maging sa gagawing bilang pag-ulos sa kanarahan. Isa ng pangangalaking sa pagkakatili. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuha sa iyong panahon sa taong tao. Sa iyong pag-ibig, hanggang napatay sa buhay. Di ka matatakot at natitiyak mo ang biglaan.
Ika'y nagmamasid at sa Panginoon iyong mamasdan. Ikaw ang masasama ay makikita mo pinanunod. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawa ng pagkakasala. At ang pinili mo mag-iingat sa iyo sa taas. Di mo aabutin kay hawakan at walang darating. Dahil anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguhin niya ang maraming anghel sila susubaybay. Kahit sa gago ika'y naparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukan sila magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay maliyon, ahas na mabagsik. Di ka maamo sa mga serpente iyong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin. At iingatan mo ang sinamang tao ay pikilan. Pag sila'y tumawa, laging handa na sila'y pakinggan. Aking sasabawan, iligtas sa pagkakuluhan. Aking iligtas sa bawat isa ay karamalan. Sila'y ibigyan ko at gagawin pala ang mga nasulat. At aking iyak ng kakamili ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit hindi ko matakamulan. Maaaring nagpadala ko ng mga alam upang sinagtagin ko ay ito. Maaaring kalaganakin ko sa aking bayan salo. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at kalagdan ang kanilang kasama. Nilingin ko sila, patatawarin ko sila, at babalik ko sa kanilang buhay at kasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang hindi mo na ang prayer ka na. Pinakita niya po. Sabing ika'y lumalago dito sa hawangin. Alam ko may tinataas ka, ba't di mabili? Sa patuloy mong panalangin, di ka na ibiguin. Ay kung wala ang Diyos ang iyong sundin, at piling mo na. Answer prayer na lang, ang piling mo na. Pinapalala, ang piling mo na. Answer prayer na lang, kasalanan tayo. Ang Diyos Ama, kung ikaw ay may problema sa pamilya o sa isa lang ang nalakitan, dahil siya ang nalagyan. Pagkakakailangan, yan ibibigay lang. Ang nakarang kong ibabig sa